Pero nung nakatikit na ako, nakita ko si Lord. Tapos po, ako umiyak po. Parang nararamdaman ko po sa puso ko. Kanina, isang kabilang ko, sakit yung ganito. Sabi ko, tintuloy ko mawala. Yun nga, naramdaman ko na biglang, parang hindi na siya kumikiro. Parang nagano siya sa akin na, ipoy niya ako para mawala. Nararamdaman ko sakit, kaya ako hiyak na hiyak. At naramdaman ko na, nanginginig po ang katawan, lalo na po, hindi po ako bigla na nakakubag na hindi ko naramdaman. Kaya po naiiyak ako kanina, nawala po yung sakit na naramdaman ko kanina. Ilang po, maraming salamat. Talagang wala naman pong imposible sa Diyos. No? Ang kailangan, alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Pero syempre, iba pa rin yung tayo ay naglalambing sa Kanya. Amen? Sino pa po? Ayan, sister. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang hapon po. Ako po isang babaeng matapang. Hindi ako umiyak. Palaban po ako. Ang aking pong hanap buhay, simula nang ako'y maging ng bata ako, hanggang ngayon matapang po ako. 3 beses na po ako nabiyuda. Ako po yung babaeng palaban. Hindi po ako nagpapatalo kahit kanino. Lalaki, babae, pag may tumitig sa akin, para po akong lalaki. Ako po ang taong palaban. At yung sinasabi ni brother kanina na ate, umiiyak. Ako po'y talagang marami ko nakitang ganito. Marami pong maaya sa akin sa ganito. Ayoko, naaakihan po ako. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Yung kalahating kamay ko parang nandalamig, namanhip yung kalahating katawan ko. Pero may sakit po ako talaga sa puso. Enlargement of the heart po, kaya may gamot ang parati, may palpitation po ako. Hindi ko akalain hindi ko alam na paano kung napunta rito. Hindi ko alam. Palaban po talaga ako. Pero ngayon, sinuko ko na po lahat. At dahil kay Sister Almes, lahat po ng aking mga, kaya po umiyak lahat ng pangyayari sa buhay ko, walang tumutulong sa akin. Wala ho nun sa job ng problema ko, hindi sarili ko. Ako lang po. Wala po. May tatakbuhan po ako. Wala. Tinatanggihan po ako lahat. Kaya ako lang po ang tumutulong sa sarili ko. Problema ko lahat. Pinasyan lahat. Kaya nagulit po ako pagbagsak ko ngayon. Hindi ko akalain. Hindi po ako talaga umiiyak. Ngayon lang. Kahit kailan po namatay ang anak ko, hindi ako umiyak. Dahil sa sobrang pagod na ako sa mga anak ko. Alam mo, siya, pagod na po ako sa mga anak ko. Kaya isang anak ko nawala. Hindi po ako talaga umiyak. Ngayon lang po ako umiyak. Maraming salamat po. Nakasama po namin siya. Actually, hindi namin siya relative. Pero, merong pagkakataon na napunta siya sa amin. Dahil siya po yung aming masahista. No? At doon po, sa mga bagay na yon, no? Talaga pong yung kanyang testimony. Kaya po siya ganyang katigas. Dahil hinamon siya ng buhay. No? At this time, syempre alam naman natin na walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoon. Na walang iba na siya magpapalambot ng puso natin. Hindi ang Diyos. Amen? Amen. Para natin ang Panginoon. Glory to God. To God be the glory. Nasabi ko sa sarili ko, ang dami ko ng LSS. Naging elder na ako ng grupo sa Saudi Arabia. For almost 1,000 na member namin. May mga pa-seminar kami. Kasi kami the last
2 weeks, parang may dala ako sa katawan ko eh. Sabi ko, Lord, tinanong kita eh. Sabi ko, kinuha mo na kapatid ko ako, sumunod sa akin, magti 3 months, nandun ka ako, yung susunod, doon ka ako, detecting ko na cancer. Ang sabi ng anak ko, si Doktor, Papa, going to cancer si Tito. Sabi ko, being the eldest in the family, ang takbo lahat sa akin. Siguro, sabi nga ng mother ko, tapos hindi kaya naman anak, open arms ka kasi sa mga kapatid. Lahat ng kapatid mong tumulong, okay. Pero God is, no? Despite of those things na nangyayari sa buhay ko, but God gave me no, yung reward sa mga anak ko. All things, God matapos. God is eskwelahan, pero ako hindi matapos. When I was in Punto, pinagtatawanan ko yung what is this called, yung sa mahal na ina, yung Black Rosary. Sabi ko, sasama lang ako dyan, pag ang aakyatan, mayaman, tapos umiyahanda, spaghetti, tapos masasarap na sandwich. Pero pagka ginatang, sama ka dyan, walang kwenta yan. Pero that is a one way that God dinamit niya yun. When I went to Saudi Arabia, naghanap ako ng charismatic. Ang dami kong born again, bro dito. Bakit ganun? Sabi ko, Lord, wala man ng rosary. Yung pala pag-ising sa akin ng Diyos. Gagamitin kita, tandaan mo yung Lord. Lord, bakit nagtanong ako? Dami kong tanong. Bakit yung mga kasamahan ko? Ang lalaki ng sweldo. Sabi ko, pare-parehas lang kami. Bakit may chicks ako? Wala. O, tinanong ko sarili ko, but God never answered me. Hindi niya ako sinagot. One time I read a Bible. In the book of Job 31 to 33, ang sabi niya, kung may sasabihin ka, makikinig ako. Sabi niya. At kung may katuwiran ka, diringgin ko. Kung wala, tumahimik ka. One time, natutulog ako. Tangising ako. Nagbabasa kasi ako ng Bible. I am Seventh-day Adventist. Ang pater ko kasi sa Batisa, pero never ako may umatay si mama kasi Catholic eh. Sabi ko, Lord, nagbabasa ako ng Bible, hindi ko alam, wala ako sa isip ko. Parang ako ang nakikinig. Sabi niya sa akin, ang papurit parangal mo lang sa akin, anak, tayo babaw, nagmumula lang sa bibig, ang iyak ko. Nakatulog ako alas 3 ng madaling araw, nakimpungatan ako, nagising ako, parang may tao sa tabi ko. Ang Diyos pala nagpapakita, hindi mukha eh, talikod. Nakaside, pero ang laki niya. Pero hindi ako natakot, yung moral tubig. And after that, fast forward na tayo, sabi ng kapatid ko, Kuya, umuwi ka ba ako? Kasi mga nangyari kay Papa. Wala na si Papa. Wow. Sabi ko, Lord, bakit? Ako na si Mother, sabi nga ng mother ko, tama na ang gastos, anak, napakalaki na. Chinese Hospital, MCU Hospital, ubos lahat. Business ko bagsak eh. Yung garments ko dyan. Ang lapit na simbahan, hindi ko marating ito. Sabi ko lang, bakit? Tanong ako, pero punta ko tata, tuloy pa rin ako sa gawain. When I came from vacation, from airport, tuloy ako dito sa burol ni Papa. Naghati ang saya at saka ito. Sabi ko, nalulungkot ako na wala si Papa. Niyakap ako ng pangalawa kong anak. You know, my dear brother and sister, totoo ito. Inabot niya ang kamay niya sa akin. Ba't ang tigas? Papa, tingnan mo nga sa kamay niya. Nung nakita ko, wow, certified CPA ka na. Patay mo ng Papa ko. Problem ko. Lord, nagkagaling na sabi ko sa ito, salamat sa pagpapahiram mo sa father ko for almost 70 years. Nangyari na naman ngayon nung namatay ang brother ko. Ang sabi ko, Lord, bakit? Tumingala lang ako sa langit. Ang sabi niya, hindi pa ba sapat sa'yo? Pinahiram ko ang kapatid mo 65 years. Thank you. Lahat ng agam ko, lahat ng ninanakit ko. Tapos ito na naman, my brother na susunod is detected with the cancer. Ang sabi ko kanina, Lord, binayin ito. Hindi ito magiging cancer. Sana nawa matanggal na yung bukoy. And before that, 3 weeks ago, my wife was operated na sa kanyang gallbladder. Sabi ng anak ko, kailangan matanggal ng mga. As soon as possible. Pero iba pumilos ang Diyos.
ang dami kong blessing. Pero kanina, sabi ko, Lord, ang tinatanong ko, yung healing ng kapatid ko, Lord, yung healing ng hintay ko. So, Lord, your will be done. Mangyari na ako ang kalooban mo. Sabi ko, dami kong LSS, BCM, LSS, ano mang na seminar sa Saudi, until na maging health servant. Sabi ko, dami yan. Pero kanina, yung nagpapanggit sa akin na aking kapatid sa si Bro Luis, Bro, atin ka na. Sabi niya ngayon, ako, well, without second ko, I approve. To God be the glory. Maraming salamat, Panginoon, at nakasama ko. Salamat po. Ayan, no? Marami tayong matututunan sa mga susunod pang mga prayer meeting natin. Amen? Sino pa po ang nais na mag-share? Hello, magandang hapon po, Sister Leia po. So, ang ano po kasi, before the start na po, yung nagsisimula na actually, nung nakapikit po, may nakita po yung image dito. Kulay blue, light blue actually po talaga. Tapos para sa nakakasino. Sabi ko, tapos yung kay Brother George po, yung pagkapikit ko, talagang image po talaga ni Jesus Christ po yung nakita ko. Kasi before pandemic po, hindi na po ako nagsasimba. Kasi pakiramdam ko po, sabi ko, hindi po ako karapat-dapat sa Lord. Kasi sa mga nagawa kong kasalanan, dapat mo pa po ba akong tanggapin. Tapos nung pandemic, ako lahat. Continuation. Pandemic ako lahat sakripisyo. Sabi ko, okay lang. Kasi para sa mga anak mo, mas matindi po ang pandemic kaysa sa yung naranasan natin init yan. So sabi ko, yung mga nangyari sa atin, it's a blessing pa rin po. Kasi meron po siyang pinagdala na para kung ano po yung dapat natin gawin. Na kung ba nagkasalanan po tayo, meron po time para magbago, magbalik loob sa Panginoon. Kung ano man po yung naharap natin, kailangan po laban lang, sabi nga. At isa po sa lagi kong tinatandaan na walang binigay ang Diyos na hindi natin kaya. Amen po. Yun na po ang pinatatandaan ko. Kaya sabi ko, kahit na anong pagsubok ang dumating, na alam ko, kakayanin ko kasi kasama natin si Lord. Amen. Maraming salamat.